Sawikain. Ang sawikain ay mga salita o pahayag na may lihim na kahulugan. Hindi ito totoo sa itsura, pero may ibang ibig sabihin. Pagputi ng uwak. Isang bagay na halos hindi kailanman mangyayari. Isang maaraw na umaga, tumingala si Nico at nakita niya ang isang itim na uwak na nakadapo sa puno ng mangga. Tumawa siya at sinabi, "Maglilinis lang ako ng kwarto kapag pumuti ang uwak na iyan." Lumipas ang mga araw, palipad-lipad pa rin ang uwak at nanatiling itim. Napagtanto ni Nico na hindi kailanman puputi ang uwak, kaya naglinis na lang siya ng kwarto. Natutunan niya na may mga bagay na hindi mangyayari kung hindi niya gagawin mismo. Bukas ang palad, matulungin at mapagbigay. Araw-araw, may dalang sobrang merienda si Lina sa paaralan. Kapag may kaklase siyang nakalimot ng baon, agad siyang ngumingiti at ibinabahagi ang tinapay niya. Tinutulungan din niya ang mga kaklaseng nahuhulog ang Crayola sa sahig. Dahil palagi siyang tumutulong, gusto siyang katabi ng kanyang mga kaklase. Ang kanyang mga kamay ay laging bukas para magbigay ng kabutihan. Balat sibuyas. Madaling masaktan ang damdamin. Gumuguhit si Tim ng isang bahay nang sabihin ng kaibigan niya, "Parang nakakatawa ang bubong." Napuno agad ng luha ang mga mata ni Tim, kahit hindi naman masama ang ibig sabihin ng kaibigan niya. Mabilis siyang nasaktan, parang sibuyas na nagpapaluha kapag nahawakan. Dahan-daang ipinaliwanag ng guro na hindi lahat ng salita ay para manakit. Unti-unting ngumiti muli si Tim. Taingang kawali, hindi nakikinig kahit pinagsasabihan. Sinabihan ni Mama si Carlo na maghugas ng kamay bago kumain, pero patuloy pa rin siyang naglalaro ng kanyang mga laruang sasakyan. Para bang ang kanyang mga tainga ay kawali na hindi makarinig. Nang alisin muna ang pagkain niya, saka lang siya nakinig. Natutunan ni Carlo na mahalagang makinig, lalo na sa bahay. Itaga sa bato. Isang pangakong hindi dapat kalimutan. Nangako si Ella sa kanyang nakababatang kapatid na maglalaro sila pagkatapos ng takdang aralin. Naalala niya ang kanyang pangako kahit pagod na siya. Pagkatapos gawin ang kanyang gawain, tinupad niya ang kanyang salita at masaya silang naglaro. Ang kanyang pangako ay matibay, parang mga salitang inukit sa bato. Mahaba ang dila, mahilig magsabi ng sikreto o tsismis. May narinig na sikreto si Ben tungkol sa isang sorpresa, pero hindi niya ito nakayang itago. Sinabi niya ito sa isang kaibigan, tapos sa isa pa, hanggang sa nalaman na ng lahat. Nawala ang sorpresa. Nalungkot si Ben at natutunan niyang ang pagiging madaldal ay maaaring makasira ng masasayang plano. Parang basang sisiw. Mukhang kawawa, malamig, o malungkot. Habang naglalakad pauwi si Mia na walang payong, inabutan siya ng ulan. Basa ang kanyang buhok at niyakap niya ang sarili dahil giniginaw siya. Para siyang isang munting sisiw na naulanan. Binalutan siya ng tuwalya ng kanyang lola at ipinaghanda ng mainit na sabaw. Butas ang bulsa, walang natitirang pera. Ginastos ni Jake ang lahat ng kanyang barya sa candy at laruan. Nang makakita siya ng librong gusto niya, kinapa niya ang kanyang bulsa pero wala siyang nakuha. Pakiramdam niya ay walang laman ang kanyang bulsa. Natutunan ni Jake na mag-ipon ng pera para sa mga bagay na mas mahalaga. Nasa huli ang pagsisisi. Nagsisisi kapag huli na ang lahat. Hindi nag-aral si Anna para sa pagsusulit dahil mas gusto niyang maglaro. Nang dumating ang araw ng test, kinabahan at nalungkot siya. Sana raw ay nag-aral siya ng mas maaga. Natutunan ni Anna na mas mabuting gawin ang tama bago mahuli ang lahat. Lumipad ang isip, hindi nakatuon ng pansin. Habang nasa klase, nakatingin si Leo sa bintana at iniisip ang mga saranggola at mga ulap na parang hayop. Hindi niya narinig nang tawagin siya ng guro. Nang makaligtaan niya ang mga tagubilin, napagtanto niyang lumipad pala ang kanyang isip.
Sa susunod, sisikapin niyang makinig ng mabuti.